Naku, nangangamoy impeachment na po. Kung maaalala nyo, hinarang ng mga Duterte senators at ng Supreme Court ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga po ito ay isinantag na lang sa kadahilan ng gawa-gawa ng Supreme Court. Pero hindi pa po doon natatapos dahil pwede pa namang magsampa ng panibagong impeachment case pagdating po ng February 2026. At yan po ay next month na. At kung nung Pasko, sinasabi natin Christmas is in the air. Ngayon po, impeachment is in the air. Matapos pong mangamoy Pasko ang ating kapaligiran, ngayon naman po, nangangamoy impeachment na para kay Sara Duterte sa February 2026. Kaya naman pala, kung ano-ano ng paninira ng kampo ni Sara Duterte. Kaya pala, lumabas na itong mga survey na to ng SWS at ng Pulse Asia kung saan ang taas-taas ng tiwala ng taong bayan kay Sara Duterte. Yan ay para linlangin at i-mind condition ang taong bayan na hindi dapat ma-impeach si Sara Duterte dahil ganun na lang ang tiwala ng majority ng taong bayan kay Sara Duterte. Pero hindi na po malilinlang ng mga survey firms na yan ang mga Pilipino. Kung natatandaan nyo, sometime early 2025, February yata yun if I'm not mistaken, nung naglabas di umano ang Okta Research ng isang survey kung saan ang taas ng rating ni Sara Duterte kumpara sa rating ni President Bongbong Marcos. Hindi nga ba at naglabas ng statement ang Okta Research at pinabulaanan at sinabing fake yung nilabas na resulta ng galing di umano sa Okta Research. Kung nagawa nila yun early last year, hindi imposibleng yan din ang kanilang ginagawa ngayon. Dahil itong impeachment na to, ang pagdadaanan ni Sara Duterte bago yung 2028 election. So dapat ngayon pa lang, maharang na nila yung impeachment na ipa-file ng kung sino mang grupo ang unang magpa-file sa February 2026. At kaya naman palang itong si Sara Duterte ay merong isang video statement kung saan sinasabi niyang hindi siya umaasa ng fairness sa gobyernong ito. Ma'am, I do not expect fairness from this government. Really, truly. That is the reason why I'm pussyfooting with court cases. We do not expect fairness. Ayan, hindi daw umaasa si Sara Duterte ng fairness sa gobyernong ito at sa korte ng Pilipinas. Kung hindi pala siya naniniwala ng fairness ang kanyang makukuha sa korte ng Pilipinas at sa gobyernong ito, bakit pinagpipilitan nila na iuwi dito si former President Rodrigo Duterte at dito daw harapin ang kanyang kaso. Dito daw litisin ng kapwa Pilipino ang Pilipinong si Rodrigo Duterte. Di ba? Conflict naman yun. Sasabihin niya, hindi siya naniniwala sa justice system ng Pilipinas dahil hindi siya umaasa ng fairness o ng pagkakapantay dito sa ating gobyerno at sa korte dito. Eh bakit hindi niya pabayaan na lang si Digong sa ICC? Dahil doon may fairness, dito wala. Pero pinagpipilitan ninyo na dito dapat harapin ni Digong ang kanyang mga kaso. Kayo talaga. Kung pabor sa inyo, okay. Kung hindi papabor sa inyo, kung ano-ano ang idinadahilan ninyo. Akala ba natin handang-handa si Sara Duterte na harapin at sagutin lahat ng aligasyon, lahat ng akusasyon? Na yun lang naman ang kailangan, yun lang ang hiling ng taong bayan. Ang marinig ang explanation at ang paliwanag ni Sara Duterte tungkol sa mga anomalya dyan sa kanyang confidential funds. O ano-ano pa kasing palusot ang ginagawa. Siguro naman, this time, wala nang maidadahilan ang Supreme Court kung sakaling iakyat na naman ni Sara Duterte yung paparating niyang impeachment case sa Supreme Court na hindi malabong mangyari. Yan talagang haharangin nila. Lahat ng paraan gagawin nila para hindi matuloy yung pangalawang impeachment ni Sara Duterte. Pero ang lakas-lakas ng loob niyang sabihin na handa siyang harapin, na sagutin, basta daw sa proper venue. Eh, anong tawag niya sa impeachment court na yan? Hindi proper venue? At hindi ba sa kanya na mismo nanggaling
nung sinabi niya na ang tagal niya nang naghihintay para siya ay makulong. Pero pakinggan natin mismo yung statement ni Sara Duterte. Actually, ma'am, inaantay ko lang kung kailan nila ako ikukulong. But apparently, hanggang ngayon, hindi pa rin nila mabuo-buo talaga kung ano yung strategy nila, paano nila ako ikulong. Dahil wala talaga silang ebidensya ng maling ginawa. Ma'am, O ayan, nagtatanong ka, naiinip ka, para kang si tatay mo nung sinabi ni Digong na ang tagal-tagal niya nang pumapatay pero wala pa rin nagkakaso sa kanya. Well, Mr. Chair, no, as a final word, I hope and I imagine that the Department of Justice is watching dahil ang daming admissions ng dating presidente involving criminal acts. Salamat kaayo, kasaysayan na lang po maghuhusga. Salamat kaayo, Mr. Chair. Thank you, Senator Mr. Ontiveros. Chair. Yes, go ahead, Mr. President. Nagtataka ako hanggang ngayon ang Justice Department hindi pa nag-file ng kaso hanggang ngayon. Matagal ako pumapatay ng tao hanggang ngayon hindi pa sila nakapile ng kaso. O ito na, may kaso ka na. Harapin mo. Dahil yan ang pinakahihintay mo, di ba? Naghihintay ka kung bakit hindi ka pa nakukulong. O ito ang pagkakataon. Patunayan mong wala kang kasalanan dahil kung hindi mo yan mapapatunayan, makukulong ka talaga. So ayan na naman po ang style ng mga Duterte. Magtatapang-tapangan, pero kapag andyan na yung katotohanan na dapat nilang harapin, magdadahilan. Maglalabas ng kung ano-anong dahilan para ma-justify niya lang kung bakit ayaw niyang humarap sa korte. Sasabihin pa niya, napagod na daw ang taong bayan sa impeachment. nakakapagod na siya para sa taong bayan, yung impeachment na yan. Dahil nakikita naman natin na wala talagang ebidensya yung kanilang mga reklamo. Totally for threats and harassment lang. Pero pag makita mo naman, halos lahat, 95% of the comments, sinasabing hindi sila napapagod at kasama na rin ako doon. Hindi po kami napapagod dyan sa impeachment na yan dahil pinakahihintay po namin yan. Kahit na ilang beses yung harangin yan, hindi kami mawawalan ng pag-asa na sana matuloy yung impeachment trial na yan para malaman ang katotohanan. Kung walang kasalanan si Sara Duterte, well and good. Tumakbo siya ng 2028 at baka sakaling kung totoong nalinis niya ang kanyang pangalan, pwede pa siyang manalo sa 2028. Dahil kung hindi niya malilinis ang kanyang pangalan, goodbye to the 2028 presidential bid ni Sara Duterte.